ng ilang senador na kabilang sa bagong minorya ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Narito ang balita ni Sheena Torno live. Sheena, good morning! Jade and MJ, magandang umaga. No? Binuluga nga ng bagong Solid Block 12 o ito yung bagong mayorya kung tawagin, yung pagpapalit ng liderato kahapon. I am still the legitimate, legal, moral Senate President of the Republic of the Philippines. Sir Alan Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Tinawag din niyang iligal na kudeta ginawa ng grupo ni Senator Pro Tempore Senator Win Gatchalian. Sa ilalim ng article or sa ilalim ng 1987 Constitution, kailangan ng mayoryang boto. Kailangan ang mayoryang boto ng lahat ng 24 na senador. Kaya kinakailangan ng hindi bababa sa 13 boto upang mahalal o mapalitan ang Senate President. I can go as Senate President, even as Senator anytime. Actually po, hindi nila ako tinanggal. Naglagay ng acting. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. Dinulugsa din ni Senator Loren Legarda na dating Senate Pro Tempore at Senator Pia Cayetano ang pag-take over ng bagong mayorya. Anila, walang quorum at hindi din dapat pinalitan ang chairmanship, lalo't nasa 12 lamang ang senador na dumalo sa sesyon. Samantala, naglabas naman ang pahayag nitong Miyerkules si SP Cayetano na tuloy ang Blue Ribbon Committee ngayong araw ng alas 10 ng umaga. Ngunit naglabas din ng pahayag ang bagong chairperson ng komite na Senator Erwin Tulfo na pinakansela ang nakatakdang BRC hearing at itinakda na ito sa susunod na linggo o sa Lunes. Bukod pa riyan, nagpatupad din ng work from home arrangement ngayong araw si Senator Gatchalian sa lahat ng Senate offices ngayong araw. MJ and Jade, sa mga oras na ito noon, 9 a.m., eksaktong 9 a.m., ay magkakaroon ng press conference itong si Senate Pro Tempore Acting Senate President Sherwin Gatchalian para nga sagutin o i-address yung mga aligasyon na ibinabato ni Senator Alan Cayetano kahapon sa kanyang Facebook page patungkol lang daw dito sa illegal na kudeta, yung pagbakante sa lahat ng chairmanship at yung pagpapalit ng liderato. At kung maalala natin kahapon, question din ng kampo or question din ni SP Cayetano yung timing dahil kahapon mga ka-partners, may isang freshman student na nag-file ng ethics complaint laban kay SP Cayetano at sa buong mayorya. Ito sila yung dating mayorya na ngayon ay nasa new minority na naghain sila ng reklamo dahil nga daw sa hindi pagdalo sa mga sesyon sa 2 araw o 3 araw na sesyon na isinagawa nung Lunes, ng Martes hanggang nitong kahapon. At sabi ng nag-complainant, labag na sa batas yung ginagawa umano ng dating mayorya dahil hindi na nga natutugunan o hindi na nga nagtatrabaho dito sa loob ng Senado. At sa mga oras na ito mga kaparters, ay hinihintay na lamang natin na dumating si Senator Win Gatchalian para sa gagawing press conference. Opo. Oo. Sheena, sinabi mo nga sa balita mo na may order si Senate President Pro Tempore Acting Senate President Win Gatchalian na mag-work from home itong mga empleyado ng Senado. Sa ngayon ba ay talagang konti lamang yung mga pumasok o talagang lahat ay nag-work from home dyan ngayon sa loob ng Senado? Jade, sa mga oras na ito, napapansin natin, tingin na pagpasok natin, yung nakita lang natin is, ayusin na natin mga partners, yung nakita natin, hawakan natin, yung nakita natin, yung pagpasok natin dito, is mga taga-usaa lamang yung nakita natin. Wala tayong nakita na mga empleyado mula sa kanilang mga offices o mga departamento. Ang makikita nyo dyan sa aking likuran mga kaparters, lapit lang tayo, yung makikita nyo dyan sa aking likuran, ay puro mga media yan dahil magkakaroon na nga ng press conference itong si Senate President or itong acting Senate President na si Gatchalian. At kaya hinihintay natin, makikita nyo dyan, puro media na lamang yung mga partners at saka mga security dito sa loob ng Senado at ilang mga empleyado mula sa Senate Trib at wala natin makikitang mga empleyado mula sa mga kanilang mga offices. Mga kapartners. Paano kung magkakaroon nga, kung itutuloy nga itong Blue Ribbon hearing ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano,
Sino yung mga, may sapat pa bang mga empleyado o may empleyado pa bang gagawa doon sa live streaming o iba pa, no? Nag-aasikaso? Mga kapaters, yan nga yung questionable ngayon kasi nagpatupad nga ng work from home arrangement itong si Senator Win Gatchalian at kumbaga contradicting yung kanilang mga statement mga kapaters dahil si SP Cayetano sinasabi niya na kailangan pumasok lahat ng mga bukas dapat lahat ng Senate offices dito ngayong araw dahil may magkakaroon nga ng Blue Hearing Committee at sinabi naman ni Win Gatchalian na wala. Pero kanina may nakita tayo mga ka-partners doon sa loob ng session hall kung saan nga gagawin yung BRC hearing. May mga nag-aayos ng mga upuan, may nag-aayos ng silya para sa gagawing hearing at lalo doon nga sa nakuha nating informasyon at binigay din sa media ng mga listahan ng mga kumbaga inimbitahang mga resource person mahigit nga nasa 20. Kaya yung nakita natin, hindi natin alam kung magkakaroon ba ng sapat na bilang ng mga empleyado na siyang nakatoka doon sa live streaming at iba pa na gagawin para sa BRC hearing. Opo. At yung mga resource person na darating, tulad na lamang itong inaasahan nga ng mga kababayan natin na Brave 18 soldiers, sila ba ay papapasukin? Welcome ba dyan o haharangin? Kahapon, sinabi ng spokesperson ng bagong mayorya, itong si Senator Erwin Tulfo, hindi naman sila totally haharangin. Kumbaga, sabi nga ni Erwin Tulfo, kung papasok dito ay pamemeryendahin pa nga. Pero sa usapin na kung magsasagawa ng hearing, yan yung tanong mga kaparters. Dahil pinag-utos na rin doon sa USAA na sa oras na magkaroon ng, kumbaga magpupumilit na magsagawa ng hearing, ay kumbaga hindi papayagan ng USAA na maituloy ito dahil sinasabi nga ng bagong liderato ngayon, illegal nga daw kung gagawin nila yung BRC hearing dahil may bago na ng chairmanship, kumbaga may bagong chairperson na ng komite na nagsasabi na canceled yung BRC hearing ngayon. At titignan natin mamaya kung pagpasok ba ng mga resource person, especially itong Brave 18, haharangin ba sila? Magkakaroon ba ng padlock? Dahil mga kapartners, may nakuha din tayong informasyon na sinasabi, nagkaroon daw ng mga pagbabago or nagkaroon ng kumbaga inayos o nagkaroon ng pagbabago doon sa mga padlock dito sa session hall, dito sa Senators Lounge. Pero yan, kung kumpirmahin pa natin kung ito ay legit ba talaga, kumpirmado ba nagkaroon dahil kanina kagabi habang nag-live tayo mga kapatid, may bahagi lang namin, may narinig kami nagdidrill o nagbabarena dito sa may session hall. Pero tinanong natin yung taga-USAA kung ano yun at sinasabi lamang nila may pinalitan lang sa pinto. Pero hindi nila specific sinabi kung pinalitan ba yung padlock mismo ng session hall. Kasi mismo sa session hall natin naririnig may nagbabarena mga kapartners. May inaasahan ba tayo, Sheila, na possible na mag-lockdown ang Senado since may order na work from home yung mga empleyado? Yan yun din kailangan nating antabayanan na Jade, no? Kasi narinig din natin kahapon na kumbaga sinabihan na rin yung mga Senate media na posible nang magkaroon ng lockdown kung magkakaroon ng kaguluhan dito sa loob ng Senado. Yun nga yung ikinababahala nila dahil kung magkakaroon ng gulo, posible talagang magkaroon ng lockdown na nangyari din noong mga nakaraang mga linggo. Kung maalala natin noong May 11 at saka May 13, nagkaroon ng lockdown dahil nga sa kaguluhan dito sa loob. Sheena, may mga katanungan dito ang ating netizens. Yung bang palitan ng liderato, yung mga senador, sila ang Cayetano Black, sila allowed pa rin na pumasok ng Senado? Senador sila eh. Baka magkaroon ng pigilan. Sheena, kasi sabi kahapon ni APC, kung hindi raw sila papayagan, magsasama-sama na lang outside the Colombo. Ang sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo, allowed pa naman sila sa lahat ng mga sa lahat na dumalo sa mga sesyon. Dahil sinabi niyo nga, dahil senador pa rin sila, no? Pero doon patungkol specifically doon talaga sa BRC hearing. Ang sinabi talaga ni Tulfo, illegal na talaga kung ipipilit pa ng ngayong minority yung isasagawa nilang hearing. At sinabi naman ni Tulfo, kung sa Lunes itatakdang hearing ng komite, imbitado lahat ng mga senators, whether ito man ay taga-Bangpus, doon sa gagawing investigasyon ng bagong mayorya. At Sheena, huli na lang.
May sinabi ba si Senator Erwin Tulfo na kung i-assume niya yung Committee on Blue Ribbon, papayagan niya yung 18 Marines na tumistigo? Si former Speaker Martin Romualdez, iimbitahan niya? Si former Congressman Zaldico, iimbitahan niya rin ba sa pagdinig ng flood control? Tinanong niya ng media kahapon kay Senator Erwin Tulfo kung yung binigay ba or yung nilabas na listahan ba ng ngayong minorya, iimbitahan ba ng bagong komite, ng bagong pamumuno ni Senator Erwin Tulfo, especially yung Brave 18. Ang sabi niya, i-review niya yung listahan ng inilabas ng dating mayorya. Dahil sabi niya, kailangan daw pag-aralan dahil hindi pa daw niya kilala kung sino-sino yung mga inimbitahan, especially yung Brave 18. Kung maalala natin, yung Brave 18 ang nagsiwalat doon sa mali-maletang delivery ng pera, no? At isa rin si Senator Erwin Tulfo doon sa pinangalanan ng sa affidavit ng 18 Marines na nag-deliver kung saan nag-deliver sila ng pera. Sinabi naman ni Erwin Tulfo, pag-aaralan niya kung isasama niya ba sa magiging resource person sa Lunes itong Brave 18 at pag-aaralan din niya kung isasama rin ba niya, kung iimbatahan din ba ito si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya abangan natin mga partners kung sa Lunes ba, iimbitahan niya ba yung mga inimbitahan na ng dating mayorya. Simple lang sagot doon, Partner Jade, Sheena. Yes or no lang di ba? Oo nga, oo. Pero Sheena, ito, last na lang mula sa akin. Kasi dalawa kasing senador, magkaiba, pareho pa naman sila sa bagong majority. Itong si Senator Erwin Tulfo at si Senator Ping Lacson. Magkaiba yung kanilang pahayag kaugnay nga kung sino ba ang kinikilalang leader ngayon ng Senado. Si Alan Peter Cayetano pa rin ba ang kinikilala nilang Senate President? Jade, kahapon, kanya-kanyang interpretasyon talaga yung mga senador kung sino pa talaga yung Senate President. Halimbawa ko na lamang, sinabi ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang press conference kahapon na kinikilala pa rin nilang Senate President ito si Senator Alan Cayetano dahil kailangan nga ng 13 boto para mapalitan yung Senate President. Yet ang sinasabi naman ni Senator Ping Lacson ay hindi na daw kailangan dahil sinabi na sa joint statement nila ng Solid Block 12 ay hindi na daw nila kinikilala na Senate President itong si SP Cayetano dahil base doon sa Avelino Cuenco ruling ay 12 boto ay maaari na daw palitan maging yung Senate President dahil sinasabi nga nila base daw doon sa kumbaga inaprubahan or yung ruling ng Avelino Cuenco Senate Pro Tempore pati yung chairmanship ay maaaring palitan especially yung Senate President. Sinasabi nilang legal umano ito at ngayon sa statement ng joint statement ng Solid Block 12 kung tawagin ito sa yung bagong mayorya, hindi na nila kinikilala pang Senate President si Senator Alan Cayetano. Jay. Alright, Sheena, at mamaya balikan ka namin para sa mga huling kaganapan dyan, lalo na itong press conference nga ni Acting Senate President Win Gatchalian. Maraming salamat sa inyong ulat. Live mula dyan sa loob ng Senado, mga kapartner si Sheena Torno. At balikan natin si Attorney Raymond Batu, legal counsel din po ng DDS Sarah All Confederation. Attorney, ito nga ang nangyayaring kaganapan ngayon doon sa loob at possible, yun nga, batay nga sa katanungan natin kanina, talagang nandoon lang sa loob yung mga taga-USAA at medyo hindi lahat ng mga empleyado ay parang nandoon kasi naka-work from home sila. So wala talagang magagawa ang Cayetanos, itong majority block sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano kung sakali itutuloy nila itong Blue Ribbon Committee ngayon at yung mga empleyado naman ng Senado ay pinapa-work from home. Paano yun? Attorney, pa-unmute na lang po. Pa-unmute po, Attorney. Audio po. Ayan, yung audio. Para marinig po. Ayan. Bago yan, Partner Jade. Balikan lang natin si Attorney. Ayusin lang natin yung audio. Si Sheena Torno nasa loob ng Senado, kasama si Angel Pastor. Sa labas sa Senado, si Jason Rubrico at iba pa nating mga kasama sa SMN News na tututok po sa investigasyon. As of now, pinaaalis na po sa labas ng Senado. Ang mga media na magko-cover, pinaalis. Meron tayong mga playback video na available na pwedeng makita at marinig mismo ng taong bayan kung paano po pinalis
ang mga journalist o mga media na magko-cover sa labas. Bawal na ba? Bawal na ba sa labas ng compound? At ando na ngayon, as of the moment, si Secretary John Vic Remulla ng DILG at may mga partner, may mga tinitingnan dito na mga anggulo. Yung Ayun na. presensya ng mga taga-NBI. Si SALG John Vic Remulla po, nakikita po ninyo ngayon Oo. sa inyong mga screen. Parang may pictorial, Si Easy. Secretary John Vic. Picture perfect ang mga galawan At ni Secretary. napapalibutan na ng mga kapulisan, partner. At saka papunta na rin ang convoy partner ng 18 Marines o 18 ex-soldiers. Kung may papakita po natin sa ating mga screen, yung convoy mula po dyan sa White Plains, papunta po dyan sa Senado. So inaasahan po na magiging makulay, umaatikabo ang mga tagpo sa loob at labas ng